Sa iyong mga ngiti, sa iyong mga tingin, nababaliw na ang puso ko sa iyong ganda. Tama pa ba nararamdaman sa'yo? Isusugal ang puso ko para sa'yo.
Sa simula ito na ating unang pahina, ang hakbang sa pagiging isa na panghabang buhay. Huwag mangamba, ang pag-ibig ating punla, may kapal ang siyang mayakda sa ating paglalakbay. Balikan Ating dahilan, pag nakalimutan na ating sayaw, kumupas dating pagtingin, at kung ang dulo ay natatanaw, sumpaan ay gunitain, tayo ay babalik, babalik sa simula. Kung dumating man kung dumating ang man unos na ang dala ng ulan, dala ng lagi mong pakatandaan, tandaan, yakap ko'y silungan. Balikan ating dahilan, pag nakalimutan na ating sayaw, kumupas dating pagtingin, at kung ang dulo ay natatanaw, sumpaan ay gunitain, tayo ay babalik, babalik sa simula. Kung maliligaw, ikaw ang linaw, di ka bibitawan. Sa sigwa o araw, dilim o bughaw, ikaw ang sigaw. Pag nakalimutan na ating sayaw, kumupas dating pagtingin, at kung ang dulo ay natatanaw, sumpaan ay gunitain, tayo ay babalik, babalik, di ka bibitawan. nakalimutan na ating sayaw, Araw-araw, kumupas dating pagtingin, at kung ang dulo ay natatanaw, sumpaan ay gunitain, tayo ay babalik, babalik, tayo ay babalik, babalik, tayo ay babalik, babalik. Takatin tayo sa paningin ng Diyos at sa harapan ng mga saksing narito upang ating pag-isahin si Noel at Angelica sa isang banal na kalagayan ng pag-aasawa, sa isang gawain na nilikha ng Diyos at sa atin
sapagkat tayo sa kalagayan at kabutihan ng Diyos, isang mahiwagang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang iglesia, na ang banal na kalagayang ito ay binigyan niya ng kahalagahan at pansin, sapagkat si Kristo sa kanyang gawain doon sa kasalan sa Kanaan, sa Galilea, kaya't ang bawat isa, sino man, may nagnanais na pumasok sa kalagayang ito, ay nakahandang sumunod sa kalooban ng Diyos at nararapat na mangako sa isa't isa sa abot ng kanyang makakaya na mamuhay sa diwa ng pag-ibig, pagkakaisa at kaugnayan kay Kristo. Ito ang dahilan kung bakit ang sino mang pumapasok sa ganitong kalagayan ay nararapat na taimtim na magbulay-bulay sa kanyang sarili na may matapat na hangarin at malaman ang kalooban ng Diyos, sumunod ng may buong puso sa kanyang kalooban at kapangyarihan. Sa banal na kalagayang ito, dumulog tayong lahat ngayon, sapagkat ang Diyos ang nagpala sa buhay ni Noel at ni Angelica upang pagtibayin ang kanilang hinahangad na pagkakaisa. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito, sa iyong kabutihan, sapagkat ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Ikaw ay hindi lang nagbuklod sa pagmamahalan ni Noel at ni Angelica. Sa lahat ng mga tao ngayon na narito, pamilya, kaibigan, kamag-anak, lahat ng mga taong konektado sa buhay ni Noel o Diyos at ni Angelica, salamat po sapagkat nadarama namin ang kagalakan sa aming mga puso na ikaw ang nagbigay ng biyaya ng buhay. Hayaan niyo po, Panginoon, as we gather together, as we celebrate the ceremony of love, hayaan niyo po ng iyong banal na Espiritu ang sasaamin sa buong gawain ito hanggang sa pag-isahin mo ang nag-ibigan at magiging iisa sa pangalan ng aming Panginoon. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maupo na po ang kapulungan. Nagkakaloob kay Angelica na maging kaisang puso ni Noel. Noel and Lani, kayo po. Tinatanggap po ba ninyo si Noel bilang anak na simula ngayon ay magiging bahagi ng inyong pag-ibig at kagalakan sa inyong buong sambahayan? Purihin po natin ang Panginoon. Para naman po sa mga kapatid ni Noel, tinatanggap po ba ninyo si Angelica bilang inyong magiging bahagi ng pamilya at mamahalin, pakikitunguhan ng may buong katapatan bilang magiging miyembro ng inyong buong sambahayan? Kung gayon, Noel, maaari mo nang kunin si Angelica sa kanyang mga magulang at ibigay galang ang iyong nararapat na paggalang. Inihiling ko pong muling tumayo ang lahat upang tayo po ay magpuri sa Panginoon at umawit ng mga pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. At Angelica, sa harapan ng Diyos na nakababatid ng lahat ng bagay at ng inyong puso, aking nihiling na kayo'y magpahayag ng inyong mga pagmamahal at pangako sa isa't isa. Noel, tinatanggap mo ba si Angelica bilang kaloob na asawang mula sa Diyos upang makisama sa Kanya habang buhay? Opo. Pagod ka ba? Medyo siglahan natin, ano? Iibigin mo ba siya gaya ng pag-ibig mo sa iyong sariling katawan, kaluluwa na ang kanyang dinaramdam ay iyong daramdamin, iyong aaliwin sa kanyang kalungkutan, igagalang, iingatan sa sakit at kalusugan, at tanging sa kanya ka lamang titisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo. Angelica, iibigin mo ba si Noel at tinatanggap bilang kaloob na asawang mula sa Diyos upang makisama sa kanya habang buhay? Opo.
Iibigin mo ba siya gaya ng pag-ibig mo sa iyong sariling katawan at kaluluwa na ang kanyang dinaramdam ay iyong daramdamin? Aaliwin sa kanyang kalungkutan, mamahalin ng buong puso at paggiliw, kikilalaning pinakapangulong sambahayan na sa kanyang kapangyarihan ay paiilalim ka sa lahat ng gawang mabuti na sa iyong katapatan ng iyong puso, ng iyong pag-ibig ay mananatili kang kapiling niya, maging sa kasaganaan at kahirapan, sa tagumpay, pagkakaramdam at kalusugan habang kayong dalawa ay nabubuhay. Opo. Purihin po natin ang Panginoon. Pakinggan po natin ang pagbasa mula sa salita ng ating Panginoon. -- Corinthians 13, verse 4 to 7. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Genesis 2:21-24. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept. Then he took one of his ribs and closed up its place with flesh. And the rib that the Lord God had taken from the man, he made into a woman and brought her into the man. Then the man said, "This at last is bone of my bones and flesh of my flesh. This one shall be called woman, for out of man this one was taken. Therefore, a man leaves his father and his mother and clings to his wife, and they become one flesh." Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Hapon po sa ating lahat at pinagpala po tayo sa hapong ito. So pakinggan lang po natin ang ilang mga mensahe. And this message probably ay maging mensahe rin po sa atin. Pero majority po ng mensaheng ito ay para kay Noel at kay Angelica. Ang title po nito ay Love Conquer All, Love Changes Everything. May kanta po si David Pomeranz. Ito po sa mga sikat na kanta niya. You've got to believe in magic. Sino ang naniniwala sa magic? Roldan, mag-magic ka nga. Para paniwalaan po ng mga tao. Alam niyo, napakaganda po nung chorus nung awitin ito. Iko-quote ko lang po, sabi niya, ano ba mas maganda, kantahin o i-quote? You've got to believe in magic. Tell me how two people find each other. In a world full of strangers, you've got to believe in magic. Sabi po, something strong that into the world. Diba? Hindi ko kabisado eh. 'Cause it's magic when two people fall in love. Yan. Ano? So, yung magic, wala naman talagang word nito sa Bible. Even conquer all, hindi po siya nabanggit sa Bible. But may mga related words that correlated to the word conquer. So sa atin, sa mundo natin, pwede nating tawaging magic. Pero sa Biblia, tinatawag po itong conquering love. So, ano ba ang pag-ibig? Sa Bible, tingnan po natin ang ibig sabihin ng pag-ibig.
A quality or feelings of strong or constant affection for and dedication to one another. How about affection? Tignan po natin. A feeling of liking and caring for someone or something. Paano ba dinidefine ng mundo ang pag-ibig? It is defined as feeling which lead one to create an action. So sa madalit salita, ang pag-ibig po ay kagalakan or joy. Meron bang kaibahan ang mas malalim na salita ng pag-ibig as we understand the perspective of God or the love of God? Ano ba ang Christian love? Meron po akong nakitang napakagandang kahulugan ng Christian love. Divine grace. Wala nang ibang sinabi ang Biblia about love. But people, tayo pong lahat, maraming sinasabi about love. Pero ang Bible, sinabi niya, divine grace. Banal na biyaya. Only grace. Kaya po, kapag sinabing banal na biyaya, it is fruitful. And yung tinignan ko po in Galatians chapter 5, verse 22 to 23, it is the fruit of the Spirit. Yun daw yung tinatawag na divine grace. Sometimes, akala natin na ang pag-ibig ay laging damdamin lang. Affection. Pero, mas may mabigat pala itong kahulugan. Kapag pinag-aaralan natin, isinasagawa po natin ang ganitong diwa ng seremonya, and which is the ceremony of wedding. So, when we talk about love, it is grounded from the very beginning. And that is the love of God. So, minsan, iniisip natin, ano ba talaga ang pag-ibig? So, ngayon ang issue, ang Pilipinas na lang po ang walang divorce. Sa Asia, tayo na lang po ang walang divorce. Yung mga kalapit bansa po natin, lahat po ito ay may divorce na. Maliban po sa ating bansa. May pag-aaral po na ang Pilipinas, kung titignan talaga in a biblical context, mas malapit sa tinuturo ng Biblia kaysa sa sitwasyon ng mundo ngayon. And probably, medyo, kung hindi po kayo aware sa sitwasyon ng Israel ngayon, if we are not aware sa sitwasyon ng Israel ngayon, nagpe-failed na po yung kanilang Iron Dome. Kaya yung mga nag-strike from the air, nadadali na nila ang Israel. Pero ang nakakatakot at nakakalungkot, ito po. Naghahanda po ang mundo ngayon para kubkubin ng Israel by land. By land. So kung titignan natin, most of the time, lahat ng tinuturo natin about the Bible, about religion, ay it concern on the issue and perspective and the history of Israel. Pero alam niyo, babalik pa rin tayo doon sa tunay na pinag-uugatan ng pag-ibig. Nung pinag-aaralan ko po, bakit ang Israel napakaliit na bansa, pero hanggang ngayon, walang bansang makatalo. According sa study and the prophecy, lahat po ng bansa magtutulong-tulong. Pwede niyo pong i-research sa YouTube, ang River of Euphrates, tuyo na po siya. It is impossible na matuyo ang River of Euphrates. And that's the way na pwedeng daanan to ng lahat ng mga tropa by land para ang Israel ay matalo ng lahat ng bansa. And because of the love of God, ito yung gusto kong i-point. Because of God's love, hindi mako-conquer ng sino man ang bansang Israel. Because of God's love. Ngayon, nandito tayo. Si Noel at si Angelica. Kung meron mang pinakamasaya po dito sa araw na ito, si Lani yun at si Noel. Hindi, joke lang. Si Noel yun at si Angelica. Why? Bakit po? Marami po silang pinagdaanan sa kanilang pag-ibig. Marami silang i-conquer sa kanilang pagmamahalan. And believe it or not, God will change everything. Nung kinakausap ko sila, talagang sabi ko, sa lahat naman ng kinausap ko, sila yung matindi iyak. Matindi po iyak.
Dahil sa mga pinagdaanan nila, at ang pinakamaganda ron, nung kinakounsel ko sila, nandun si Susan, nagmamarites. Misis ko po si Susan. Actually, sabi ko sa kanya, huwag kang magmarites, sumama ka. Ano, joke lang po yun, ha. Hindi po madaldal si Susan. Wala pong kinukwento yan, walang sinasabi yan. Ano po. Nung kinakounsel ko po sila, kinakausap ko sila, naramdaman ko na nandun talaga yung conquering love. And I believe, alam nyo, si Noel po, kilala ko to simula pagkabata, may mga pinagdaanan kami na minsan talagang ipagpe-pray mo sa Panginoon. That's why we conquer love and the Lord will change it. At naniniwala tayo na pinatutunayan niya ng Panginoon because real love is a gift from God. Hindi niyo matatagpuan ang totoong pag-ibig. It is founded and grounded because God's love is for us. Sa'yo yan, Noel. Sa'yo yan, Angelica. Dinedemonstrate yan ng inyong attitudes, ng inyong actions. At makikita niyo yan, mararamdaman niyo yan because God conquered the world. Sabi nga ng Bible, I can do all things to Christ who strengthen me. Ano pong sinabi ng Bible? In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Yun yung pinakamalaki, Romans 8:28. And makikita natin yung from verse 28 to verse 37. Yun yung pinakalundo, yung verse 37. Love conquered by God. So, in 1 Corinthians chapter 13, verse 7, sabi, love bears all things, believes all things, hopes all things, and it endures all things. Tatlong bagay. Practically, makikita niyo to, Noel and Angelica, on how you conquer love. Number 1, love destroys. Kapag narinig po natin yung salitang love destroys, marami naman talaga sumisira ng pag-ibig. At maraming pwedeng sirain ang pag-ibig. Pero in a positive way, love destroys sin. Ang unang dinidestroy ng pag-ibig ay power of sins. Kaya Noel, simula ngayon, nakapokus ka talaga kay Angelica. And I believe yun naman talaga yung ginagawa natin kapag tayo ay ikinasal na. May mga kaibigan ka, may mga taong nakapaligid sa iyo. You have also the ministry. Alam niyo, si Noel po, malaki po ang ministry sa church. Siya po ang chairman ng aming praise and worship. Ikaw nga ba? Baka nagkakamali ako eh. Malaking ministry po sa church yon, praise and worship. At ang kinikater po ni Noel is about praise and worship and music sa church. Kaya, bilang pastor, may konting kalungkutan, pero masaya ko dahil ang journey ng buhay niyo ni Angelica ay ibinigay ng Diyos sa isang pinakamagandang pagkakataon sa inyong buhay. So, love destroys sins, the power of sins. Kaya yun yung unang sisirain ng pag-ibig. Lahat ng pagkakamali, lahat ng mga bagay na magbubunyi sa kasalanan, kasinungalingan, ano pa ba? Mga bagay na hindi katapat. Kayong dalawa, sisirain ng pag-ibig. At ibabalik kayong muli doon sa tunay na dahilan ng pag-ibig ng Diyos. Bakit mahalaga na sirain ng pag-ibig o wasakin ng pag-ibig ang kasalanan? Dahil ito ang number 1 sisira sa inyong relasyon at bubuing pamilya. Ang kasalanan ang sumisira ng institusyon na binigay ng Diyos. The first institution God given to the world, and that is a family. Magiging pamilya kayo. At huwag niyong hayaan na ang pagkakasala ay namumuhay sa loob ng tahanan. Hayain niyong wasakin ito ng pag-ibig na meron kayo at pag-ibig na meron ang Diyos na ibinibigay sa inyong dalawa. Number 2, love heals. The Bible is telling us, it gives hope. Bakit maraming dapat, ano ba yung heal sa Tagalog? Hilumin, pagalingin, ayusin.
Hindi lang siya physical, kasi may tinatawag na love heals its enmity. Yung puot nito, yun yung wawasakin niya. Yung dapat niyang winawasak. At bakit kailangan ng healing from God? Bakit? Kapag naramdaman nyo, at ako naniniwala, nasa inyong pag-ibig ng Diyos, you desire to offer that love to one another. Minsan nga po, kahit na hindi natin sabihin love, minsan lang yung simpleng pagyakap, nahihilom na ang mga damdaming nasaktan. Yung simpleng pagsasabi ng sorry, na mula sa puso, it heals everything. At ako naniniwala, walang imposible sa Panginoon. Walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Lahat kaya niyang gawin. I remember, sino ba yung kinasal ko during that time? Yung anak ni Ate Marlene, si Une at si Syra. How many years na nag-pray sila na magkaanak sila? And because of love, because of God's love, hinil ng Panginoon. At ngayon, meron silang Moji. Moji ba? Pangalan? Di ba? Nakakatuwa, after 5 or 6 long years, because of God's healing, binigyan sila ng precious gift. At panghawakan nyo yun. Angelica, Noel, panghawakan nyo that love heals. Laging nangyayari na ang Diyos ay laging gumagamot in our emotion, sa ating mga damdamin, kung tayo nasasaktan. At definitely, sa inyong pagsasama, hindi pwedeng walang masasaktan. Ito lang yung payo ko sa iyo, Noel. Huwag mong pagbubuhatan ng kamay si Angelica. Lagi mo na lang halikan. Kasi ang tunay na nagmamahal, niyayakap at tinihimas. And if you can make it, huwag pagbuhatan ng masakit na salita. Alam ko naman, kalmado ka. Hindi ba? Kalmado naman. Kilala naman natin si Noel, kalmado yan. Para hindi nasasaktan ng puso, ang damdamin at emosyon. Para ang pag-ibig ay nananatiling pure. Because we believe it heals. And lastly, love believes. Bakit? It believes the best for you. For both of you. Paniwalaan nyo yung mga bagay that will conquer your relationship. Tayo po as a human, kayo as a human, tayo as a human, lagi tayo nasa default mode ng buhay natin. Minsan, may dumarating sa punto ng buhay natin, sa isang iglap, konting pagod, emotion, sigaw, galit. Tatanggapin nyo yun bilang magiging mag-asawa. Mapapagod, walang katapusang pagod. Ano pa ba? Mga senaryo sa bahay. Walang katapusang trabaho. Ang pag-aasawa po ay wala talagang retirement. Kapag na-reach mo na siguro yung retirement age mo, pero sa pag-aasawa, kapag may mga anak ka at nag-asawa rin sila, parang walang retirement sa buhay natin. That's why you believe in love. Instead of looking sa magiging kahinaan nyo, tignan nyo yung kalakasan. At pwede kayong palakasin. You have to focus. You have to rebuild. And you build your relationship. Build and build your relationship. Kaya po sa hapong ito, ang panalangin ko kay Noel at kay Angelica is to conquer the power of love. At makukuha nyo lang yan, mararanasan nyo yan, hanggat nananatili kayo sa presensya ng ating Panginoon. Pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon sa buhay po ni Noel at ni Angelica? Sa pagkakataon po ito, ating maririnig ang mga pangako na sasambitin po ni Noel at ni Angelica sa ating lahat at ating pong ipanalangin na ang kanilang pangako ay magiging matibay. Bukod sa pangakong mamahalin kita at aalagaan habang buhay, musika ang isa sa gift sa akin ng Lord. Alam naman natin yan. Alam natin lahat. At ngayon, ikaw ang gift niya sa akin. Musika din yung gagamitin ko para maparating yung kahalagahan mo
at mensahe ko sa'yo. Actually, kanta to, pero kinabahan ako bigla, babasahin ko lang sa lyrics. Yan. Sige, Ben, subukan. Tutugtog po ako, okay lang po ba? Yung kanta na to hapon, kaya sana makanta ko ng mahal. Ang iyong salita'y parang himig, walang sadyang walang sawang makikinig. Taas mo agad. Ngako'y may di sadyang daliin, pag-ibig ko'y sa'yo pa rin. Ikaw ang kulay sa buhay ko, aking musika sa tuwing may lumbay. Awit man ay may katapusan, ang puso ko'y walang hanggan. Ikaw ang ritmo sa awat tibok ng puso. Sa sayaw nitong pag-ibig, magkasama tayong buo. Bawat sandaling kasama ka, isang matamis na harana. Ika'y pagpapala, handog sa'king bathala. Kaya't narito aking awit, isang himig ng pag-ibig, na sukat sandigan. Ngayon nalay sa'yo ang aking paninindigan. Ito na lang din po yung aking sabi po dito. Ang iyong salita'y parang himig, walang sawang makikinig. Pangako may di sadyang baliin, pag-ibig ko'y sa'yo pa rin. Ikaw ang kulay sa buhay ko, aking musika sa tuwing may lumbay. Awit man ay may katapusan, ang puso ko sa'yo'y walang hanggan. Sabi doon sa chorus, ikaw ang ritmo sa bawat tibok ng puso. Sa sayaw ito ng pag-ibig, magkasama tayong buo. Bawat sandaling kasama ka, isang matamis na harana. Ika'y pagpapala, handog sa akin ng bathala. Kaya't narito, aking awit, isang himig ng pag-ibig, musika'y matagal lang sandigan, ngayon alay sa iyo ang aking paninindigan. Yun po yung lyrics. Noel. Honey ko, pangga, mahal ko. Sabi mo sa akin noon, ang love, hinahayaang mag-grow na parang halaman. Halaman yarn?
Pero para sa akin noon, ikaw na agad yung nakita kong taong pakakasalan ko. Totoo pala yung sinasabi ng iba, no, na mararamdaman mo kapag kaharap mo na yung the one. Fast forward to February 22, 2022, you proposed. On that day, hindi ko pa naikwento sa'yo what I felt and saw. Diba? Dumilim at lumabo ang paligid na parang sa pelikula. Nag-fade lahat ng ingay. Wala akong ibang nakita at narinig kundi ikaw. I guess, sabi nga sa mensahe ni Pastor kanina, that's the magic of love. Cheers to 11 years of friendship and 6 beautiful years of love me. I vow to always keep you company. Sasamahan kita kahit dumating yung panahon na manghina ka at gusto mong mapag-isa. Loner ka kasi. Hindi lang pipiliin sa araw-araw, kundi araw-araw kitang hihingin sa Panginoon kahit pagkatapos ng maraming taon. Let us grow this love together with God. We still have a lifetime to go para makilala pa ang isa't isa. And I am more than excited to spend the rest of my life with you. My life, my childhood sweetheart, I love you so much. Pipiliin kong mahalin ka sa araw-araw. Maraming salamat sa Diyos, sa Kanya ang papuri, dahil ikaw ang binigay niya sa akin. Pinagmumulan ng pag-ibig. Salamat po sa araw na ito. Ito po yung araw na sinasaksihan naming lahat. Tandaan ng pag-ibigan ni Noel at ni Angelica Panginoon. Kayo po ang siyang patuloy na magbigay ng mayamang basbas sa kanila. Ang kanila pong mga pangakong ito ay inyong basbasan. Mahabang pagsasama, mahabang panahon ng pagmamahalan. Iingatan niyo sila, Panginoon. Lagi niyo silang gagabayan. Hinihiling ko rin ang pagsama ng Santong Espiritu sa kanilang pagsasama, sa kanilang bubuin na kwento ng pagmamahalan. Alam po naming nagpasimula na ito, 6 na taon na. At ngayon ay madadagdagan pa. Iyong patuloy na pauunlarin ang kanilang pagmamahalan sa araw-araw habang sila'y gumigising. At maging sa kanilang paghimlay sa gabi, patuloy po na ang didiligin mo ng iyong pagmamahal ang kanilang pagsasama, Panginoon. Maraming pong salamat. At kami po'y nagkakaisa ngayon at sila'y binabasbasan sa iyong pangalan, Panginoon, na inyo po silang buklurin ng iyong pag-ibig, kapayapaan, kapanatagan, at gayon din, Panginoon, ng kaginawahan sa buhay. Maraming pong salamat. Sa inyo po namin sila ipinagkakatiwala sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Angelica, ang singsing na ito ay siyang tanda ng aking tapat na pananampalataya, di magmamaliw na pag-ibig sa iyo. At dahil dito, pinakakasalang kita upang maging kabalikat mo at maging pag-ibig mo sa lahat ng bagay. Tulungan nawa tayo. Noel, ang singsing na ito ay siyang tanda ng aking tapat na pag-ibig sa iyo, pananampalataya, at di magmamaliw na pagmamahal. At dahil dito, pinakakasalan kita upang maging kabalikat.
sa lahat ng bagay. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Sa gisag ng kalinisan, ang belong ito ay hinabi mula sa telang puti upang magpaalala sa iyo, Noel at Angelica, na sa inyong pagsasama at pag-iibigan, pananatiliin ninyong malinis ang inyong pag-ibig upang habang kayo ay nabubuhay, nilulukuban kayo ng biyaya ng kalinisan ng Diyos. Ang belo sa balikat ni Noel ay tanda ng pagpasan ng pananagutan sa kanilang pagsasama. Gayun din naman ang belo sa ulo ni Angelica ay ang kanyang pagpapasakop sa kanyang asawa. Pamikis. Ang tali ay nilubid mula sa hidla ng sinulit. Ito ay sagisag ng matibay na tanikala ng pag-ibig na sa inyong dalawa ay magtatalik. Ang pamikis ay inilalagay sa inyo upang maging paalala sa inyong dalawa na hindi kayo huhulagpos sa isa't isa, lalo na sa inyong sumpaan, at lagi niyong isipin at pakatandaan, isalang-alang ang pag-ibig ng Diyos na magbubuklod sa inyo para kayong dalawa ay maging matibay sa isa't isa. Ang Biblia. Bilang mga mananampalataya po, ang Biblia ay ang ating sandigan ng ating pananampalataya, sapagkat ito po ay kinasihan ng Panginoon upang tayo ay magturo ng mga bagay na may katwiran at katotohanan. Kaya, Noel at Angelica, lagi niyong tandaan na mahalaga ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, sapagkat ito'y makatotohanan, magagamit niyo sa maling aral, at sa pagtutuwid ng mga likong bagay, sapagkat sinasabi na ito ay mag-aakay sa inyong pamumuhay sa matuwid na pamumuhay. Kaya't ang Biblia bilang salita ng Diyos, tanggapin ninyo ang kaloob na ito bilang matibay at matatag na pundasyon ng inyong pagsasama, at naway maging ilaw ito sa inyong tahanan, bukal ng kalakasan at pag-asa, gabay sa inyong buhay at sandigan ng inyong pagmamahalan. Ang aras o salapi. Jacob. Ang aras ay simbolo ng pagpapalang nagmumula sa ating Diyos. Ito ay binibigay ng lalaki sa kanyang asawa bilang isang pangako na ang lahat ng kanyang ari-arian at tinatangkilik ay magiging pag-aari na nilang dalawa. Sapagkat ito rin ay isang pangako na mula sa araw na ito, ang lalaki na ang tatangkilik sa babae at buong pagsisikap na bubuhayin niya ang babae, tatanggapin ang anumang mga bagay at bilang simbolo ng pagpapala ng Panginoon. Sabi ko kay Noel, lagyan niya ng bills. Wala ho. Coins ang nilagay. Purihin po natin ang Panginoon. Niling ko po na tumayo ang ating mga
pangunahing saksi, mga ninong at ninang. Kayo po ay katangi-tangi, hindi dahil magaganda at gwapo kayo ngayon, kundi kayo po ay natatangi sa puso ni Noel at Angelica dahil mahal po nila kayo. Marami pong pwedeng piliin, subalit kayo po ay nasa kanilang mga puso. Kaya po ang aking panalangin sa kanilang journey ng pagsasama bilang magiging mag-asawa ay tulungan niyo po sila at payuhan sa magagandang karanasan na meron kayo. At naniniwala po ako na ang karanasan na yon ay magpapatibay upang ang dalawang ito na ating inaanak, actually ninong din po ako, ay magiging matibay sa kanilang pananampalataya at lagi po natin silang alalayan at ipanalangin. At higit po sa lahat, sa panahon ng pangangailangan ay makatulong tayo sa abot ng ating makakaya. Pero ako naniniwala sila po ay pagpapalain ng Panginoon. Kaya tayo po ay ibe-bless nila. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyong buhay. At pwede po ba palakpakan natin ang mga ninong at ninang na narito na sila po ay katangi-tangi at natatangi sa buhay po ni Noel at ni Angelica. Salamat po. Maaari na po kayong umupo para po sa mga magulang ni Angelica, si Dani at si Noel, at sa kanyang tumatayong mga kapatid, yan, si Paul, si Sir Paul, at si Sensen. Pwede po ba kayong tumayo? Nais ko pong ipaalala sa inyo na kayo po ay hindi nabawasan. Nadagdagan po kayo. Kayo po ay may Angelica na, sila naman ay may Noel na. Kaya dalawa na ang Noel sa inyong tahanan. Kaya po ang responsibilidad ay hindi natatapos. Ika nga sa Filipino tradisyon, hindi matatapos ang ating relationship sa ating mga anak. Kaya ho, ang aking laging panalangin, mahalin niyo po sila. Huwag niyo hong kukonsintihin sa mga mali. Pag nagsumbong ang isa, kapag mali ay mali at dapat ayusin. At higit po sa lahat, ang dalawa pong ito na inyong magiging anak ay dapat pinopoint natin doon sa kanilang pananampalataya para sila ay tumibay at lalo pang pagpalain ng Panginoon. Lagi niyo po silang ipanalangin sapagkat pag nagkaproblema po ito, sa inyo pa rin pupunta yan. Hindi na may iwasan yon sapagkat kayo po ay natatangi higit kanino man sa buhay po ni Noel at ni Angelica. Pwede po ba palakpakan po natin ang mga magulang, mga kapatid ni Noel at ni Angelica. Pwede po ba natin tayo dito? Lahat na po pati mga at Angelica ang pagpapala ng ating Amang makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Wala sa akin bilang pastor ng Ebanghelyo ng Salita ng Diyos sa ilalim ng Unida Christian Church, Balagtas, aking ipinapahayag na si Noel at Angelica ay mag-asawa na ngayon alinsunod sa utos ng Diyos at batas ng Republika ng Pilipinas sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag papag-iwalayin ng sino man. Yung malakas na palakpak po para sa Panginoon. Makamumuhay kayo bilang may liwanag ni Kristo at ang landasin ng inyong magiging buhay na tatahakin ay sa pamamagitan ng liwanag ng Diyos.
Kung ikaw naman, Angelica, ang manghina, manglupaypay at mawalan ng pag-asa. At dahil sa mga pagsubok sa buhay, nariyan si Noel. Natutulong sa iyo, dadamayan, aalalayan ka, sapagkat ang Diyos ay mabuti at makakasumpong kayo ng sapat na kalakasan. At kung dalawa kayo na manghina at manlupaypay, at mawala ng pag-asa dahil sa mabigat na pagsubok at pangit na pangyayari sa inyong buhay, huwag ninyong kalilimutan nariyan ng Diyos upang kayong dalawa ay bigyan, tulungan, at muling alalayan sapagkat ang Diyos ang liwanag. Nangako siya, hindi niya kayo iiwan, hindi pababayaan man. At dahil sa pinag-isa kayo ng liwanag ng pag-ibig, kayo ngayon ay hindi na dalawa kundi isa sapagkat ang Panginoon ang magiging tanglaw sa inyong pagsasama. Sa pagkakataong pong ito, nais nating mapakinggan ang ilang mga pagpapasalamat, pagbibigay galang po sa mga Salamat po sa buhay niyo na nandyan kayo para sa amin ni Noel. Sa pag-aalaga niyo kay Noel na ngayon, malaki na, laki-laki na. Salamat po sa paggabay niyo, pagtuturo sa kanya ng mga aral, at salamat din po sa pagtanggap niyo sa akin bilang parte ng inyong pamilya. At salamat po sa Ate Sen, sa laging pagluluto sa amin ni Noel ng pagkain, Kuya Paul, sa pag-aangkas sa akin. Pag may kailangan kami, nandyan kayo palagi. Salamat po. Yun, thank you. Thank you sa inyo. Kasi si Kuya at si Ate, di naman po lingid sa atin, maaga pong nagkasakit si nanay at tatay. Para po talaga sila na yung nanay at tatay ko. Yan, si Kuya po, lahat, lagi, makakuya po kasi ako. Lahat na kailangan ko kay Kuya. Oo. Kaya Ate naman po, pagka yung ibang needs ko kay Ate, di ba po? Kasi si Kuya po, kasi po, lalaki kami parehas, kaya mas kay Kuya. Pero si Ate naman po, mas nasasabihan ko ng sikreto. Yan. Kasi lalaki naman parehas, parang hindi masyadong sa sikreto. Pag sa sikreto, si Ate naman. Ayun, thank you sa inyo. Siyempre. Sige po, pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon? Mas po kasi una pa lang po, simula, nasaksihan niyo naman po kahit mula nung magkaibigan kami. Dumating pa nga po na kachat ko si Pangge, kayo po kachat ko din, di ba po? Parang isa lang gamit niyo. Doon nagsimula, pero naramdaman ko po na tinanggap niyo po ako kahit nung una pa lang. Kayo po yung malaking pagpasalamat ko, at ngayon po, nangangako po kami na tutulong pa din po kami, ano man po ang mangyari. Katuwang niyo po kami sa family po natin. Okay. Ayan, nanay, daddy. Magkaiba yun. Yun po kasi nakasanayin ko simula bata eh. Nanay ko naiiyak na eh. Wala pa. Yung deal na siya, may papamigay daw. Charot. Ayan. Siyempre, salamat sa pagmamahal nyo sa amin dalawa ni Noel, sa pag-aalaga nyo. Hindi lang ngayong kasal namin naramdaman yun, pero simula nung umpisa pa lang, salamat kasi tinanggap nyo si Noel sa pamilya natin. And salamat sa laging pagsuporta sa anumang bagay na ginagawa namin. Lalo na nung time na pinakamahirap sa amin last year. Salamat dahil kayo yung nandyan para sa amin. Sige po, palakpakan po natin si Noel at si Lani. Talagang bahagi sa buhay ngayon ni Noel at ni Angelica.
Mabuhay ang bagong September, October, November, December. Ilan yan? Sige mo. 1, 2, 3, go! Palakpakan po natin ang bagong kasal! With that, I thought that love was metaphysical, but that was way before my soul adored you. Cause Aristotle never looked into your eyes. It's definitely supernatural, cause I'm indefinitely falling for you. Now I'm a satellite and I'm touching the sky. Cause I got high on the day that we met, and I never came down. I'm addicted. Haven't left my mind since the day that we met. You've been stuck in my head. All I want is you. After all this time, baby, everything you do sets my soul on fire. And I've been loving the way that you're making me feel. Baby, nothing has changed and it never will. Cause all I want is you. You are the center of my universe. Cause everything I do revolves around you. Cause Galileo never isa pa daw. Left. Right. Yun. Hey! Nakapag-practice. Yun. Thank you so much. So, wagin naman natin, Mr. Darwin Reynante and Mrs. Precious Tolentino. Go! Pasa! Yun! Parang yung step na susundan yung si Lucas. Next! Mr. John Mark Frondoso and Miss Lani May Hipolito! Okay. One, two, three. Yun! Yun! Thank you so much, guys. Let's call on Mr. Arjadiel Valiente and Miss Zoan Boqueren! Pa-sweet lang. Ready! Bang, bang, bang! Yun! Kabila! Yun! Nakapag-practice! Hindi naman magpapatalo! Mr. Zeriel Hipolito and Miss Milka Licuanan! Diri! 1, 2, 3, go! Ay! 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 Palakpakan naman natin sila. Nandito din, Mr. Hocom Inocenso and Miss Mariel Monsaya. Sabay. Yun. Lower. Yun. Dalawa. Yun. Oh, may partnership na nagaganap. Let's go! Ang ating pong tatlong magagandang dilag, Erica Luis Bartolome, Miss Zoe Rosero, and Miss Quincy Gumati. Simple lang. Oh, forward. Bakit kailangan mo forward? Music. 1, 2, 3. Yun. And
lower. Eto nung kasal niya, hindi ako sure kung sumayaw. Pero ngayon, pinagbigyan tayo. Mr. Jordan Jonicio and Miss Micaela Santiago. Thank you so much. Eto naman, last but definitely not the least, Mr. Christopher Fonteres and Miss Alpha Jean de la Cruz. Hey, hey, hey. Yun! Alam ko mong height up na po tayong lahat, so let us all stand and let us welcome. It is my great honor to present to you for the very first time as husband and wife, ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Noel and Angelica Monsaya! Hey, hey, clap your hands, everybody! So thank you so much, Mama Abay. Pinintay yung kasi yung supplier. Kaya maaga daw dadating ka. Saka may halong ka ba? Saka di alam gagawin siya. Nag-alo-alo. Mixed emotion. Yun. O, ito naman yung kaninang umaga, pagkagising or kahit hindi nakatulog, pag mulat ng mata, Angelica, ano naman yung naramdaman mo kaninang umaga? Siyempre, naging thankful ako doon sa, inihanda na para sa amin ng Lord. Kaya naman, congratulations. Baka may initial message kayo for your guests. Ganyan karami yung nagmamahal sa inyo. Ano yung initial message nyo para sa kanila? Thank you sa inyo lahat na nakapunta dito. Yan, nakakatuwa kasi family, friends, nandito lahat, Maging yung photographer namin, Family and friends na pinagsama. Yan, maging catering, yan. Salamat sa inyo. Sobrang na-appreciate namin ni Panggi. Ayun. Sana po walang uuwi agad. Yun lang po yung message ko. Ayan, okay po at mabuhay ang bagong kasal, Congratulations sa inyong dalawa and best wishes. Palakpakan nga po natin sila at ang Panginoon, sa buhay po nila. Ngayon naman, syempre, speaking of mga kasal, may mga hindi po nawawala talaga, kapag po kasal. So may I request our newlyweds to stand up para po hawakan mo yung platito, ayan. Okay. At dito po tayo sa gitna. Unahin muna natin si Angelica.
1, 2, 3, go! Nako, busog agad. No, okay. Next naman, syempre hindi naman natin hahayaan na si Angelica lang ang nagpakita ng love kung gaano kalaki. Okay, 1, 2, 3. Yun. Syempre, seselyuhan po nila ito ng kiss. 1, 2, 3, kiss. Baka po may tissue kayo dyan. Hello po, good evening. Ako po yung sister ng bride. And looking back, nanonood pa kami ng High School Musical, tapos bigla na lang magsasabunutan. Pero now, you've grown into a wonderful woman, married to an amazing guy na, ayun, totoong nagmamahal sa'yo. And I'm happy na na-witness ko yung love na shinare niyo sa isa't isa for the past 11 years. And we'll continue to share now that you are a married couple. And many things have changed as we grow up. Pero one thing that will always remain is that I'm happy that you are my big sister and I will always be your little annoying sister. And I would like to propose a toast to our newlywed, Noel and Angelica. And here's to not just a happy wedding, but also a blessed marriage. Thank you. I guess, no, one thing, sa sobrang dami nating pangarap na hindi natupad. We dream of having an IT, lahat tayo, tatlong tayo nila Jordan, to be an IT professional, pero puro Ragnarok. Pero hindi tayo kaya. But I guess one thing, ang natupad sa lahat ng pinagkwentuhan natin, yun yung makasama mo si Pangge. Sa buong buhay mo, hanggang matapos. Ladies and gentlemen, let's raise our glasses to celebrate the union of Angelica and Noel. Like a fine wine, their love has aged beautifully, becoming more complex and rich with time. Here's to a marriage that as delightful, full-bodied, and enduring as the most exceptional wines. May your days be filled with joy, laughter, warmth that comes from sharing life's precious moment together. Cheers to Noel and Angelica and a lifetime of happiness. Panginoon, sa mga oras na ito ay nagpupuri po kami, nagpapasalamat, Panginoon, sa okasyon na ito na napakahalaga sa kay Noel at Angelica. At ngayong oras na ito, Lord, patuloy na nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa biyaya na ipinagkaloob mo sa amin ngayong araw na ito. At nawa, Panginoon, ay patuloy na pagpalain mo ang mga pagkain na aming kakainin, basbasan mo po ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang patuloy na kagalakan at kapayapaan at pag-ibig ang manahan sa bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Unahin na natin si Bianca. So, your ribbon. Go. Mabilis lang. 3 seconds lang. Go. Next. Gwen. Okay, next. Azel. Lapit na po yung next. Alpha. Hala, Azel. Yan ata yun. Alpha na ba yan? Okay. Next. Naku, Quincy! May nagre-reklamo, hindi naman daw totoo yung mga ganito. Pangatlong kuha na daw ng bouquet. Nagpapakamatay na nga daw. Hindi pa rin daw. Nasusugatan lang daw. Saan ba? Physical ba yung sugat? Parehas. Okay, girls, Bianca, pwede compress ka pa dito, Gwen. Curve pa natin. Okay, girls! Yes, Rain and Grace. And of course, Edra.
Okay. Okay, sayaw-sayaw muna, girls. Taas-taas po yung inyong mga kamay. Sir Arlan, baka naman. Ano ba? Ako na ba lahat dito? Okay. Sige, ready? Okay, wala mo nang hahatak? Okay, are you excited para malaman kung kanino ribbon ba ang konektado at mag-uwi ng bouquet? Taas-taas! Smile! Ready, get? Baka kasama si Tanggi pag hila nyo, ha? Hindi kasama si Tanggi. Sabay-sabay hihilahin. Ready? Videographers? Sabay-sabay po tayo in the count of 3. 1, 2, 3! Congratulations! Grace! Grace! Grace, congratulations! Sige, dito ka na. So, dito Noel, habang sinasayaw niyo po si Gege, si Angelica, pwede niyo po ibigay ang inyong message sa kanya. And si Gege din, pwede magbigay ng message sa kanyang dad. Memories that flood my mind of the little girl I know. Once upon a time, you held my hand so tight. Close your eyes and say a prayer, then I'd kiss your head goodnight. As we dance, I keep our love deep within my heart. Thank God for giving me this angel in my arms. You're my little angel, so baby, don't you cry. It's time to spread your wings and fly. There's one thing this Father knows, the hardest part he doesn't know. You still always be your daddy's little angel. Thank you po, Tito Noel. So, at this point po, syempre kung sinayaw si Panggay na kanyang unang king, no, na may king na po siya ngayon sa kanyang buhay. Baba kayo, guys. So, at this point, dito na po tayo sa dance floor, dun sa unahan. Sige po, isang line po kayo. Pastor, dito po kayo sa gitna, sa carpet. Si Obed and Revelyn. Tara, guys. Si Ate Bel and si Kuya Jerry, dito na po kayo sa gitna. Yakap na yakap. Tita Lani and Tita Noel. So if you have your special someone po at gusto niyo po silang ayain, if you want to renew your vows, if you want to promise something po, or just to enjoy the moment, kung kahit wala kayong gustong sabihin at gusto nyo, yung mga puso nyong magkadikit ang mag-usap, that's okay. Baka may gusto mag-propose dyan sa mga tropa ko dyan. Kate, thank you so much for participating. Pwede bang selohan niyo pa? Pwede kiss the cheek? Or kung ano yung allowed sa inyo pa, hug? Ayan. Una po, syempre, thank you sa Lord sa pag-provide ng lahat ng ito. Salamat po kay Sir Michael at sa Dr. Yang College Corporation sa paggamit po, pagpapahalik po na gamitin namin itong sa Pienza, pati yung hotel sa mga kuya maintenance ko, kala kuya Vincent, yan, kala kuya Toto. Yan, hindi ko masyadong kita yung iba. Salamat po sa inyo, maging sa mga students ko na nagsiserve. Yan, kay Sian, kay Ace, kay Bruno, kay Aisel, kay Clarence, saka kay Sibal. Yan. Thank you sa inyo. At sa buong family, friends, sa supplier namin, sa Brewplease, thank you, Nathaniel Simon. Yan, kaibigan ko po ang may-ari ng Brewplease.
Kung gusto niyo pong contact, message lang po sila. Yan. Salamat din po kay Sarap Teng. At ano po ba? Kay Ate Rizal po, sobrang maraming salamat Ate Rizal sa magandang catering at masarap na food. Yan. Salamat din po, Pastor Benji, sa pag-officiate ng aming wedding. Just Reese Catering. So, sa mga ikakasal dyan, baka naman, kunin nyo yung Just Reese Catering. Napakagaling na catering. And, ayan, Julio 13 Stylist. Kagabi pa lang, nandito na sila. Salamat talaga sa effort nyo ng pagtulong sa pagbuo ng magandang wedding na to. Ayan, sa aking makeup artist, Erickson Pascual. Yan, thank you po sa inyo sa tutulong-tulong para mapaganda po kami ng aking family and family ni Noel. Sa amin pong venue, sa Piensya, yan, sabi nga po nila, Sir Michael Yanga, salamat po ng marami. Sa technical team, yan, maraming salamat po sa inyo. Yan, ikaw po. Yan, yung prenup and wedding photoshoot na and video namin. Siyempre, si Jesser, kaibigan, kapamilya, kabarkada, lahat na. Kay Jesser, thank you. Mula po sa prenup, si Jesser na po ang kasama namin. At kay Sir. Kay Kuya Ed Bautista, yan, salamat po ng marami sa aming videographer. At doon sa musician namin, kay Obed na nag-keyboard, kay Ray, kay JM, wala na nga lang sila. Thank you. Sa cake, kay Ate Bamba. Sa disenyo pandi, yung aming mga gowns. Yan. At yung usher po namin, salamat kay Justine, kay Edralyn, kay Kuya Dan, kay Gideon, syempre. Napakadaming salamat din.